Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa mga kapwa ko masugid na tagapainig ng inyong channel. Itagoy na lang ako sa pangalang Elma, isang guro. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Sir Bob, ay nangyari nang 5 buwan pa lang akong buntis sa panganay kong anak. Isang bagay na hindi ko kayang kalimutan. Gabi yon sa isang liblib na baryo na nagbukas ng pinto ng kababalaghan sa buhay naming mag-asawa. Hindi ko lubos maisip na magiging ganito ang aming bakasyon. Ako at yung asawa kong tawagin nating Hector ay nagdesisyon na magbakasyon sa isang liblib na baryo sa Aklan upang maapagpahinga mula sa magulong buhay sa syudad. 5 buwan na nga akong buntis nito at nais ko lang ng tahimik na lugar. Isang lugar na malayo sa ingay at alalahanin. Nais ko lang maranasan yung kalmadong pag-iisip at payapang pamumuhay kasama yung magandang kalikasan, bago man lang mabago ang aming buhay bilang mag-asawa at magiging magulang. Ngunit hindi yon ang aming inaasahan. Nagsimula ang lahat nang tumuntong kami sa maliit na baryong yon. Yung mga taong nadadaanan namin, napapasunod ang mga tingin, at para bang bawat isa sa kanila ay may itinatago. Sa tuwing titingin kami sa kanila, ay bigla na lang silang iiwas ng tingin sa amin na akala mo'y hinuhusgahan kanila. Naisip ko noon na baka nagiging sensitibo lang ako sa pagbubuntis. Ayoko na tinitingnan ako ng matagal o di kaya ay tinitingnan na parang sinusuri. Literal na liblib talaga ang naging tirahan namin noon, malayo sa mga kapitbahay at kalsada. Nasa loob na nga yata tayo ng kagubatan. Pero hindi ako nagreklamo dahil yun naman talaga ang gusto ko. Basta merong kuryente at tubig ay walang problema. May naipon naman kami noon kaya namili na kami sa bayan ng mga kailangan. Pati na yung pang ilang araw naming kakainin. Nang mga sumunod na araw ay nagsimulang magtanim si Hector ng mga gulay at punong namumunga. Nakakita rin siya ng kasagingan noon na parang wala namang may-ari. Kaya hinawanan niya yon. Sa ilang araw naming pananatili doon ay tahimik naman at masaya kahit kaming dalawa lang. May TV kaming libangan at kahit papaano ay may signal. Ngunit isang gabi, bali ginabi na kasi kami ng uwi galing bayan, ay may nangyaring ikinabigla namin. Habang naglalakad kami at padaan sa mapunong bahagi, parang biglang lumamig ang hangin. Yung tipong pananayuan ka ng balahibo. Nagkukwentuhan kami ni Hector noon pero sabay kaming natahimik. Ipinagpatuloy pa rin namin ang paglalakad. Ang hindi ko lang maintindihan noon, Sir Bob, parang hindi kami makarating-rating sa tahanan namin. Saka lang namin napansin yung daang tinatahak namin ay parang hindi yun yung daan pauwi sa amin. Habang tinatahak namin ang kagubatan noon ay kinikilabutan ako sa mga naririnig naming mga huni. Sari-sari yun at sa atagalan ay nakakarindi na talaga. Napakapit ako sa braso ni Hector nang mapansin kong parang may mga aninong gumagalaw sa dilim. Iniwasan namin ng asawa ko na mag-isip ng hindi maganda para hindi kami matakot. Pero hindi rin maiwasan dahil sa bawat paghakbang namin para may mga matang naasunod. Habang naglalakad ay may napansin kaming lumang bahay. Tuluyan na nga kaming naligaw noon. Kaya pinasya namin na doon muna magpalipas ng gabi at magpahinga kesa kung saan-saan kami mapadpad. Parang walang may-ari ng bahay na yon dahil walang nakatira. Maalikabok nga at ang daming nagkalat. Nangangamoy bulok na kahoy na rin. Ngunit dahil sa pagod ay hindi namin yon masyadong pinansin pa. Nang makahiga na kami sa papag na sinapinan lang ng dalakong bandana, ay napag-usapan namin ni Hector kung papaanong naligaw kami sa daan. Iisa lang naman ang daan na nakita namin pagpasok ng gubat. Nahinto ang pag-uusap namin nang makarinig kami ng mga yabag sa labas. Marahang lumapit si Hector sa may bintana upang silipin kung sino ang naglalakad sa labas. Pero wala naman daw tao. Habang pabalik na siya sa papag ay may malakas na kaluskos mula sa itaas. Yung parang may mabigat na kilos din na nanggagaling sa itaas ng bahay. Napabangon ako. Medyo nakaramdam ako ng takot.
Hindi na rin maganda yung kutob ko noon. Hindi lang kami ng asawa ko ang naroon, kundi may iba pang nilalang sa paligid namin. Mabilis na lumapit sa akin yung asawa ko. Nag-aalala kung anong mangyayari sa amin oras na pasukin kami ng nilalang na yon. Parang nagiging agresibo na kasi ito. Nakakarinig na kami ng mga atungal at may hinang angil sa labas. Sumunod noon ay parang kinukuyog na yung bahay. Mas lalong bumigat yung paligid kaya nagpalinga-linga na ako. Ramdam ko na anumang oras may bubungad sa pintuan o bintana dahil ramdam ko talaga na inaabangan niya lang kami. Tama nga ako dahil may bigla na lang sumulpot mula sa dilim na isang nilalang na hindi namin maunawaan kung aswang ba o mabangis na hayop. Meron yung matatalim na pangil at mahabang kuko. Yung katawan niya ay mabalahibo at nangingintab sa itim. Sobrang baho din ang amoy nito na parang nabubulok. Nagsimula ng mataranta si Hector. Tinangka niyang manlaban. Ngunit yung nilalang na yon sobrang bilis at lakas. Pinilit niyang gamitin yung kahoy para maitabo yung halimaw, pero hindi siya nagtagumpay. Sa gitna ng kaguluhan, napasigaw na lang ako. Bahagya namang natigilan yung dalawa. Agad kong hinila si Hector at sinabihang tumakbo na kami. Tumakbo kami papalayo at pilit kumawala sa tuwing hinahablot kami ng nilalang na yon. Ayaw kami nitong tantanan at patuloy lang sa pagsunod sa amin. Habang kami tumatakas noon sa madilim na daan, bigla akong nadapa. Tinulungan akong makabangon ni Hector. At sa muling pagkakataon, naitusok ni Hector sa katawan ng aswang yung matulis na kahoy na hawak niya kanina. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Hindi na kami nag-abalang lumingon pa. Basta tumakbo lang kami hanggang sa marating namin yung daan pauwi doon sa bahay na tinutuluyan namin. Sa pagtataka ko ay bigla na lang yung bumungad. Hingal na hingal at puno ng sugat yung katawan namin. Sa abutihang palad naman ay hindi ako nakunan. Dali-dali na kami pumasok ng bahay. Agad na dumampot ng asin si Hector at sinaboy niya yon sa bintana at pintuan. Hinintay na lang namin na mag-umaga bago nagpa siyang bumalik sa lungsod. Kesa makunan pa ako o balikan kami ng nilalang na yon mula sa dilim. Natakot na kami pareho. Agad kami nag-impake at nang magliwanag na ay umalis na kami sa lugar. Hindi ko makakalimutan yung karanasan na yon. Akala ko ay katapusan na namin. Akala ko mapapatay na kami ng nilalang na yon. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na makakainkwentro kami ng aswang. Simula noon, kahit mahigit 2 dekada na ang nakakalipas, ay takot na ako magpunta sa mga liblib na lugar. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay inyong mabasa. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin na lang akong Efren, taga Laguna. Itong kwento ko ay tungkol sa karanasan ko nang minsang naisipan kong mag-road trip at gumala kung saan man ako mapadpad. Adventurous akong tao at naging hobby ko na ang pumunta sa mga lugar na hindi sa akin pamilyar. Mas nasasabik ako noon na mapadpad sa mga lugar na walang nakakakilala sa akin. Kaya naman na mapunta ako sa lugar na to ay hindi naman ako gaanong nabahala. Basta may sapat lang akong dalang pera at tiyak makakauwi ako, walang problema. Napadpad ako sa baryong ito nang hindi sinasadya, Sir Bob. Bilang isang manlalakbay na mahilig sa malalayong lugar, sanay akong maligaw. Pero sa pagkakataon na ito, alam kong may mali. Gabi noon nang maarating ako sa baryong walang pangalan. Hindi pa uso noon yung mga GPS sa cellphone o yung mga Google Maps. May kalsada na lupa pa talaga at may ilang bahay na yari sa kahoy. Yung mga ilaw nila pawang mga gasera lang. Parang ang walang linya ng kuryente sa lugar na yon. Nangyari pala ito taong 1998 pa. Nasa 50 na yung edad ko ngayon at pinasulat ko lang to sa anak ko nasa high school na at tulad ko
ay masugid niyo ring tagapainig ng channel. Ang buong lugar na yun ay napapalibutan ng kakahuyan. Nagpatuloy ako sa pagpapatakbo ng dala kong motor. Naghanap lang ako ng matutuluyan kahit isang gabi lang. Pansin kong parang tulog na yung mga tao sa lugar na yon. Malayong malayo sa lugar na kinalakihan ko. Buhay na buhay pa kahit madaling araw na. Doon ay mag-aalas 7 pa lang, tahimik na ang mga kabahayan. Sa paglilibot ko ay may napansin akong isang lumang bahay sa may dulo ng daan. May kalakihan ito, pero parang abandonado na. May katabi yung bahay na yari sa kahoy. Hininto ko ang motor at lumapit sa bahay na kahoy. Pinakiramdaman ko kung may gising pa ba. Parang may mga nagkakalansingan pa sa likod na bahagi nun. Parang may naguhugas pa ng mga pinagkainan. Kumatok ako pero walang sumasagot. Kaya nagtao po ako. Maya-maya, may narinig akong yabag na papalapit sa pinto. Isang may katandaang babae ang bumungad sa akin. Nagtanong kung anong kailangan ko. Tinanong ko siya kung may alam ba siyang pwedeng matuluyan ng kahit isang gabi lang, pero umiling-iling ito. Kaya tinanong ko ulit siya kung sila ba ang may-ari ng may kalakihang bahay sa tabi, kung pwede ba akong manuluyan doon. Saglit siyang natigilan. Tumikim muna bago sumagot. Pakiramdam ko ay medyo naalangan pa siyang sumagot nun. Pero nagsalita rin siya makalipas ng ilang segundo. Hindi raw sa kanila yung bahay na yon at patagal na yung abandonado. Kung hindi raw ako matatakutin, pwede akong manuluyan doon. Iniwan daw yon ng may-ari sa pangangalaga nila. Pero ni minsan ay hindi raw nila binalak na tumira doon. Kung may marinig man daw akong kakaiba, ay huwag ko na lang pansinin at titigil o mawawala rin daw yon. Hindi ako matatakutin, lalo na sa mga sinasabi nilang multo. Mas nababahala nga akong walang matutuluyan ng oras na yon. Kaya nang iabot sa akin ng ali yung susi, mabilis ko yung tinanggap at nagpasalamat. Dagdag niya ay ako na raw ang bahala at konti lang naman ang mga gamit doon. May lumang papag at upuan sa silid na matagal na talagang hindi ginagamit. Iwaswas ko na lang daw para mawala yung mga alikabok. Kung may kailangan raw ako ay tawagin ko na lang siya. Laking pasasalamat ko noon kaya inabutan ko siya ng konting halaga. Pero hindi niya yung tinanggap. Ang sabi niya ay ayos nang maatulong siya. Pero muli niya akong tinanong kung sigurado ba ako na kaya kong matulog doon mag-isa. Ngumiti na lang ako at sinabing kaya ko naman at hindi ako matatakutin. Ako raw ang bahala. Pero pagkatapos ng gabing yon, Sir Bob, ay sobra ang pagsisisi ko. Sana ay nakinig na lang ako kay Manang o di kaya ay naghanap ng iba pang matutuluyan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw at gabing napadpad ako sa liblib na baryong yon, lalo na nang makita ko ang abandonadong bahay. Humiga na ako sa lumang papag na pinagpag ko ng maigi. May nakita akong lumang malapad na tela at iwinawaswas yon. Sinipon at tagkanda bahing-bahing pa nga ako sa kapal ng alikabok. Pero pinagtsagaan ko na lang na isapin yon sa papag. Pinahiram din ako ng gasera na magsisilbing ilaw ko dahil putol na ang kuryente doon. Nagsimula na ako antukin kaya pinatay ko na yung apoy ng gasera at pinasyang matulog. Halos kakaidlip ko lang nang maramdaman ko na parang lumindol ng malakas. Yun ang pagkakaalam ko nung una dahil grabe yung pagyugyug. Kaya dali-dali kong kinuha yung maliit na flashlight at binuksan. Habang yumuyugyug yung hinihigaan ko, ginala ko yung paningin ko sa paligid. Walang ibang gamit na gumagalaw, maliban lang talaga doon sa hinihigaan ko. Mabilis akong bumangon. Nahinto yung pagyugyug. Sunod ay may narinig akong parang tumakbo sa gilid ng silid na yon. Yung parang akyat baba. May second floor kasi yung bahay, pero may parte na giba na yung bubong sa taas. Kaya doon sa ibabang silid ang napili kong tulugan. Mabilis akong lumabas dahil baka may iba pang taong kasama ako doon. Pero naikot ko na yung buong bahay ay wala naman akong nakita. Pagbalik ko sa silid ay nakita kong nagkalat naman yung backpack ko. Agad akong kinabahan sa pag-aakalang nanakawan na ako.
Pero walang nawala naman sa mga gamit ko. Kumbaga, nagkalat lang yon sa sahig. Habang pinupulot ko yun isa-isa, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Mabilis akong napalingon sa may pinto. Napamura ako nang may nakita akong aninong dumaan. Agad kong sinundan yon. Naging alerto pa ako kung sakaling may gawin yung masama sa akin. Pero hindi ko na ito nakita. Inilawan ko ulit yung gasera at hinayaan ko na lang na nakasindi ito. Nang huminaho ng lahat ay muli akong humiga. Huminga ng malalim at nagba siyang matulog na ulit. Pakiramdam ko ay saglit akong nanaginip ng masama. Kaya tumagilid ako ng higa paharap sa pinto. Sinarado ko yon bago ako humiga. Pero pagharap ko doon, Sir Bob, ay nakabukas na ito ng bahagya. Hinayaan ko na lang dahil antok na ako. Sa tingin ko ay mag-aalas 11 o alas 12 na yon, kaya hinihila na ng antok ang buong diwa ko. Habang unti-unti ako napapapikit, ay nakita kong parang may aninong pumasok sa pinto. Pero hindi ko nagawang iglilat yung mga mata ko. Nakatulog ako nun. Hindi rin nagtagal at nakarinig ako ng kaluskos na parang galing sa digning. Dahan-dahan akong napabangon at sinubukang silipin kung ano yung kumakaluskos. Pero naramdaman ko na lang na parang may humawak sa likuran ko at malakas akong tinulak. Mula sa hinihigaan ay napadapa ako sa may sahig. Mabilis akong lumingon sa itaas ng higaan pero wala akong nakitang kung ano na pwedeng tumulak sa akin. Unti-unting kumapang ang takot sa katawan ko. Unang beses kong makaranas ng ganon. Hindi ko alam ang dapat gawin pero nahihiya rin naman akong manggising dahil ginusto ko naman ang matulog doon. Kaso mukhang malaking pagkakamali nga ang manuluyan roon. Wala akong nagawa kundi tiisin ang takot at huwag nang pansinin ang mga nararamdaman at naririnig tulad ng bilin ng ale. Kaso kahit anong gawin ko ay hindi ko maiwasang hindi pansinin, lalo na kung sobrang nagpapapansin ang nilalang na naroon. Hindi ko alam kung elemento ba o multo ang nanggagambala sa akin. Basta hindi siya maganda sa pakiramdam. Lalo na nang makuha kong makatulog ng mahimbing. Bigla na lang parang may dumagan sa akin na sobrang bigat. Hindi ako nakagalaw. Ramdam ko na may naadagan sa akin pero wala akong makita nung dumilat. Pinilit kong hubiga ng patagilid. Pero sobrang bigat na parang dinikit na ako sa higaan. Mariin akong pumikit at nagsimulang magdasal ng paulit-ulit. Paulit-ulit kong binibigkas yung "In Jesus' name, umalis ka." Yan ang madalas na sinasabi kapag nagtataboy ng masamang espiritu o elemento. Medyo matagal pero effective. Naigalaw ko yung buong katawan ko matapos ng ilang dasal at pagtataboy. Nang maagalaw ay bumangon na ako. Niligpit ko na yung dala kong backpack at lumabas ng bahay na yon. Kahit anong pilit ko siguro na huwag pansinin ang nagpaparamdam ay hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Masyadong haunted ang abandonadong bahay na yon. Nahihiyaman ay ginising ko yung ale para ibalik yung susi. Ngumisi lang ito at sinabing, "Sabi ko sa iyo hindi ka makakatulog doon." Hindi na ako nagtanong pero nagkwento siya kung bakit hindi sila lumipat doon kahit mas maganda at matibay ang bahay na yon noon. Marami na raw kasi ang tumira doon na hindi nagtatagal. Hindi daw yun napabless ng may-ari at marami ng kamag-anak ang namatay doon. At isa daw sa kaanak ng may-ari ang tumira doon na namatay dahil sa barang. Hindi yung barang na gumagamit ng mga insekto, kundi yung klase ng pamabarang na nag-uuto sa isang masamang espiritu na guluhin ang biktima nito. Palagi raw nila ay andoon pa rin yung masamang espiritu at ginugulo ang kung sino mang titira sa bahay na yon. Kinilabutan ako hindi lang dahil sa kwento niya, kundi sa mismong naranasan ko sa bahay. Nang magandang loob ang ale na doon na ako sa sala magpalipas ng gabi. Kinabukasan ay maagad din ako nagpaalam sa kanila. Iniwasan ko talagang tingnan yung lumang abandonadong bahay na yon. Akala ko pa noon ay mga aswang lang ang meron sa liblib na lugar
meron din palang masamang elemento o spirito na pwedeng manggulo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners ng channel. Itago niyo na lang akong James, taga Bohol. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay na karanasan ng minsan kaming magplano ng road trip at magtungo sa isang liblib na baryo. Kasama ko yung 3 kong kaibigan. Malayo sa Kabihasnan, may isang baryo na halos hindi tinutuntunan ng mga dayuhan. Hindi ko na lang babanggitin kung saan banda. Basta nasa Visayas lang din ito. Pero hindi pa gaanong sibilisado. Para bang isolated pa rin ito hanggang ngayon. Kung nanonood kayo ng mga documentary tungkol sa mga liblib na lugar, isa doon ang lugar na to. Kung hindi mo alam ang eksaktong daan, maliligaw ka bago ka pa man makarating sa mismong baryo. Ayon sa mga kwento, kakaiba talaga ang lugar na to. Wala gaanong bumibisita at yung mga taga roon ay bihirang lumabas ng kanilang lugar. Sabi ko nga kasama ko yung 3 kaibigan ko noon na sina Miguel, Arvin at Dennis. Sa isang road trip na uwi yung paglalakbay namin papunta sa baryo na to. Ang totoo, hindi ito yung original naming destination. Napadpad lang kami rito matapos naming subukang mag-shortcut sa isang lumang daan na hindi namarkahan sa mapa. Nang dumating kami sa baryo, agad naming napansin yung katahimikan nito. Walang ingay ng sasakyan, walang tawanan ng mga bata, at kahit yung mga bahay parang naapinid ang mga pinto at bintana. Naglakad-lakad kami sa baryo. Pero bawat padadaanan naming bahay ay parang wala talagang katao-tao. Kapansin-pansin din na karamihan sa mga bahay ay may mga dahon ng niyog na nakasabit sa pinto. Pati na rin ang mga anting-anting na hindi namin maipaliwanag ang kahulugan. May isang matandang babae na nakaupo sa lumang bangko. Pinanood niya lang kami habang dumadaan at nang magtagpo ang aming mga mata, parang may gustong sabihin yung mga titig niya. Pero hindi siya nagsalita. Sa paglibot namin, napansin namin kakaunti ang mga tao sa baryo na yon. Lahat sila ay parang hindi sanay na may dumadayo sa kanilang lugar. At yung kanilang kinikilos hindi talaga maipaliwanag. Yung para bang may inilihim. Nagdesisyon kaming maghanap ng matutuluyan. May isang lalaki na nag-alok sa amin ng kanyang bakanting kubo sa dulo ng baryo. Walang ibang pagpipilian kaya pumayag kami. Palubog na yung araw nun. At pagbungad ng dilim, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Nang maggabi na nga ay lalo naming napansin yung kakaibang katahimikan sa baryo. Wala ni isang tahol ng aso o tilaok ng manok. Yung para bang ang buong lugar tuluyang natutulog o kaya na may nagkukubli sa takot. Habang nasa kubo kami, napansin ni Arvin yung kakaibang amoy na pumapaligid sa bakuran ng kubo. Hindi yun mabaho, pero kakaibang amoy na parang malansa. Parang pinaghalong tuyong dugo at bulok na kahoy. Nagtaka rin ako, pero si Dennis nagbiro lang. Ang sabi pa nga, baka amoy ng lumang kubo lang yon. Nagdesisyon kaming lumabas saglit para maglakad-lakad. Gusto naming mas tingnan pa ang paligid kung may tindahang bukas o kahit anong pwedeng mapagbilhan ng pagkain. Pero habang naglalakad kami, napansin namin ang isang kakaibang bagay. Halos lahat ng bahay ay may mga kahoy na nakaipit sa kanilang mga bintana. At yung ilan ay may buhanging naapalibot sa tarangkahan. May mga dahon din ng nyog na parang sinadyang ipakabit sa bubong. Ang sabi ni Miguel parang may kinatatakutan daw sila habang pinagmamasdan ng isang bahay na may pulang guhit sa pinto. Habang patuloy kami sa paglalakad, may napansin akong batang naatayo sa dulo ng kalsada. Nakasuot siya ng kupas at nakayuko. Hindi gumagalaw. Nilapitan siya ni Arvin at tinanong kung ayos lang siya. Pero hindi ito sumagot. Nang muli siyang tumingala, doon ko lang napansin
na parang blanco lang yung mga mata niya. Bago pa man siya magtanong ulit, bigla siyang tumalikod at mabilis naglakad palayo na parang hindi kami nakita. Nagsimula na akong kabahan, pero sinubukan kong hindi ito pansinin masyado. Pagbalik namin sa kubo, nagpahinga na kami. Pero habang nasa loob kami, may bumasagdang katahimikan. Parang may mahinang kaluskos mula sa labas. Una, parang may naglalakad lang sa damuhan. Pero habang tumatagal, palapit ito ng palapit. Nang silipin ni Denny sa siwang ng dingding, nanlaki ang mga mata niya. May nakatayo na raw sa tapat ng kubo namin, sabi niya sa mahinang boses. Hindi ako nakagalaw at mas lalong nadagdagan yung kaba ko. Sino naman ang tatayo sa labas ng ganong alanganing oras? Pati nga ako ay napasilip na rin. Sa liwanag ng buwan, may nakita akong figura na may katangkaran, may kapayatan at hindi gumagalaw. Nakasuot ito ng salakot at parang damit pang saka. Napansin ko na parang nagliliwanag yung mga mata niya. Hindi ako nakakilos. Naramdaman ko na lang na nanginginig sa takot yung mga tuhod ko. Hindi kami lubikha ng anumang ingay. Hindi yon ordinaryong tao ang nasa labas. Saka lang kami naagalaw at nakahinga ng maayos nang mawala na yung figura. At kahit wala na yon, wala rin ni isa sa amin ang maapagsalita. Saka lang namin napansin na mas lalong tumatapang yung amoy na napapasama sa hangin. Hindi na lang yun malansa kundi masangsang at amoy na bubulok talaga. Halos pasok-pasok kami sa sobrang baho. Maya-maya lang ay minarinig na kami na hindi lang basta kaluskos, kundi parang matatalim na kuko na humahagod sa dingding ng kubo. Dahan-dahan, yung parang unti-unting binubutas yung kahoy. Napatingin ako sa mga kasama ko at kita ko rin yung takot at kilabot sa kanila. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Muli kaming sumilip sa labas. Sa pagkakataong yon, hindi lang iisang figura ang naroon, kundi 3 nilalang na. Lahat sila ay nakatayo sa harap ng kubo. Matatangkad, payat, baluktot ang mga katawan at walang ekspresyon ang muka. Parang kulay iba pa nga yung balat nila, kulubot. Tapos yung mga mata maliliit, pero kumikislap sa dilim. Saka ko napansin na may isa pa silang kasama. Siya yung batang nakita namin sa daan. Pero noong mga oras na yon, may kakaiba rito. Yung ulo niya parang nakabaling sa hindi natural na anggulo. Yung parabang pilit na binaluktot. Tapos yung bibig niya naangiti ng napakalawak. Yung literal na abot hanggang tenga na. Bigla itong lumapit sa pinto. Mabilis namin sinara ang mga bintana at inaharang lahat ng gamit sa harap ng pinto. Pagkatapos nun ay parang gumagalaw yung kubo. May kumakalampag sa pinto. Sunod-sunod na pagkatok. At yung isa marahas na tinulak yon. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng dingding at muntik na akong mapasigaw. Nakadikit sa dingding ng kubo ang isa sa mga nilalang. Nakasabit yon na parang butiki. Yung ulo niya dahan-dahang pumipihit. Hindi gumagalaw yung katawan, pero yung leeg ay lumiliko na parang paikot. Doon ko lang napansin yung bibig nito. May mahaba at matatalim na mga ngipin at tumutulo ang malapot na laway. Napaatras ako at hindi alam ang gagawin. Bago pa kami makapag-isip ng paraan ay may isang malakas na tunog ang biglang umalingaw-ngaw. Tricycle yun o motor ang biglang dumaan. Isa doon ay ang may-ari ng kubo. Sinabihan niya kami na umalis na kami sa lugar na yon. Sabik daw sa mga dayo ang mga nilalang na nakatira sa kabilang bundok at tiyak na hindi kami tatantanan ng mga yon. Dapat daw, una pa lang ay tinanggihan na niya kami o di kaya ay pinaalis. Pero hindi naman daw niya inaasahan na agad kaming bibisitahin ng mga nilalang na yon. Tinanong namin kung sino yung mga yon. Bakit may kasama pa silang bata? Yung bata raw pala na yon parang yung sinasabing informant nila. At kaya nila nalaman na may mga dayo dahil sa impormasyon ng bata. Pero paano naman daw nalaman ng bata na andun kami sa baryo?
Doon namin inamin na nagdakad-dakad kami kanina sa may labasan para maghanap ng mabibilhan. Isinakay nila kami sa tricycle at hinatid sa labasan kung saan may dumadaan ng jeep papuntang bayan. Inabutan na rin kami ng asin kung sakaling may bumalak na sumunod sa amin. Sabuyan lang daw namin ito. Nakahinga na kami ng maluwag kahit na nabitin pa ang bakasyon at hindi natuloy ang binabalak naming adventure. Ang importante ay nakalayo kami sa lugar na yon at tigtas na walang nasaktan. Hindi naman daw namimiktima ng taga roon ang mga nilalang na yon. Talagang mga dayo lang ang binibiktima nila, sabi ni Manong. Isa ito sa masasabi kong pinaka nakakatakot na karanasan ko sa loob ng 38 taong pamamalagi ko sa mundong to. Ito lang ang kwento naming magbabarkada. Palagi pala akong nag-aabang sa mga kwento sa channel nyo. Kaya sana ay mapasama naman itong istorya namin.